Okay, maraming salamat, Dayan Medina. Nawala sa linya natin telepono si Attorney Salvador Panelo, ang tagapagsalita ng Pangulo, President-elect Rodrigo Duterte. Nandiyan na? Wala pa. Okay, pag-usapan natin mga kaibigan, yung lumalaking issue tungkol nga dito sa napupunangan salita ni Mayor, no? Tungkol sa mga journalist killings na yan. No? Take it out of context na naman. Sinasabing endorse. He really did not endorse the journalist killings, of course. Narinig mo ba yung sinabi ng mabalita? Nandiyan na si Attorney Panelo. Attorney Panelo, magandang umaga po, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Attorney Salvador, nandiyan na ba? Hindi ko marinig eh. Attorney Panelo, Good morning. This Good is morning. Pastor Bendijo, sir. Good morning. Okay, kasama din natin si Jules Guiyang dito, attorney, and Dayan Ferrer. Morning, sir. Morning po. Ito, linawin ko lang po, Attorney Panelo. Wala na. O, yan sinasabi ko. Marami pa naman tayong gusto nito. Dapat kasi pumasok na isang kumpanya ng telepono dito eh. O para mas mapalakas. Maganda na signal. Pero magandang interview to. Siyempre, siya yung magiging spokesperson ni President Duterte. Yes. So, mahalaga nga matanong natin yung mga statements na lumalabas from him. Siyempre, siya yung magiging daan kasi ng presidente natin for the next 6 years. Kasi sinabi talaga ni President-elect Duterte, kasi nagka-taken out of context, sinabi niya talaga, hindi niya ini-endorso ang journalist killings. Sino ba mag-endorse ng Diba? journalist killings? Ang sinabi niya lang, you don't have to be a journalist to be the subject of assassination. Andiyan na ba, Attorney Panelo? Yes, good morning. Okay, tama ba ako, sir, na hindi inendorso ni President-elect Duterte, kundi sinabi niya, you don't have to be a journalist to be the subject of assassination. Tama po pa ako, Attorney Panelo? Yes, that's very true. Yun naman ang sinabi niya. Nasabi niya na kahit ano pang profession mo, kung meron kang ginawang kaso, isang grievous wrong, you open yourself to assassination or retaliation. At nirecognize niya rin na maraming mga journalists na pinapatay arising out of the advocacies. But meron din, nakalit ding mga kaso kung saan yung mga journalists ay pinapatay dahil they take sides on an issue and then they accept bribes. And definitely, regardless of kung ano man ang motibo ng pagpatay, and you will not condone any killing of journalists, and you will prosecute them to the fullest under the law. Okay, with that, Attorney Panelo, maaari pa bang magbago ang isip ni President-elect Duterte at mabawi yung press conference until the end of his term? O magkakaroon pa ng pagkakataon na mag-press con siya, except po sa Channel 4. Kasi po yung sinabi niya, PTV4 na ako. Siguro mapagbigyan yung ibang networks. Magbabago pa bang isipan niya, Attorney Panelo? Well, sa ngayon, yun ang posisyon. But even at that, meron pa rin namang access lahat na media agencies sa kanya. Sapagkat nariyan pa ang heads ng lahat ng departamento, nariyan pa ako, nariyan ang TV4, yes, at nag-i-issue pa rin siya ng statement, kagaya nung kanyang statement sa UN Rapporteurs. Wala naman actually problema. Nandiyan pa rin si Mayor Duterte. Ang kaibahan lang siguro, hindi na siya nakaharap sa mga reporters. Opo. Okay, you're going to establish mutual and harmonious relationship with press people, especially here in Manila. Paano po gagawin yon, Attorney Panelo? Well, certainly. Sabi ko nga sa kanila, I'm open 25 hours a day and 8 times a week. And I've been doing that. Lahat ng kanilang text messages, lahat ng kanyang calls, sinasagot natin at nagre-respond tayo. Wala tayong pinipili. Lahat sila yung pinagbibigyan natin. Attorney Panelo, inaabangan at excited na po ang mga empleyado dito po sa Channel 4 kung sakasakaling bibisita dito si Pangulong Duterte. Siya ba'y tutungo dito after ng inauguration niya po?
Hindi ko alam. Wala siyang sinabi. But that should be expected sa isang bagong presidente. Bisitahin niya yung mga facilities at mga departamento. Okay. Okay. Hindi ko marinig kasi masyado yung audio. Anyway, Attorney Panelo, may sinabi po yung mga pumuntang mga kongresista sa Davao na nagkaroon po ng mga pag-uusap dyan sa Kongreso at sa Senado. May pinangalan si Mayor Duterte. Totoo ba ito? 35 local executives involved sa drugs? Yan po ang sinabi. Hindi ko nagkakamali si Congressman Danny Suarez. Sa ngayon sa kanya, yan ang sinabi sa kanya ni President-elect Duterte. Okay. Yung pong may sinabi din siya na may mga miyembro ng media na involved din sa drugs maliban sa mga general dyan sa Campo Crame na involved din sa drugs. At ito lang po ang tanong ng taong bayan, kayang-kaya ba talaga nating sugpuin? Ito po mandato talaga ni President-elect. At ako'y naniniwala po dito, masugpo ang illegal na droga sa loob ng 6 na buwan po. Attorney Panelo. Ito po ay magagawa yan, lalo na kung ang mamamayang Pilipino ay nagko-cooperate sa kanya. At meron tayong mga nasa kapangyarihan na ipatutupad ang batas nang walang kinikilingan kung sino man siya. Okay. Ito din po ang isinusulong ni President-elect Duterte na magkakaroon tayo ng charter change, pagbabago sa ligang batas at pagbabalik po ng death penalty. Anong bang gusto niya? Narinig ko po, hindi po lethal injection, kundi hanging. Tama po ba? Lalo-lalo na kapag involved sa drugs. Attorney Panelo? Nawala. Hello, sir? Attorney Panelo? Nawala. Babalikan natin. Dalawa na kasi mga telcos ngayon eh. Dapat tatlo talaga yan eh. Kailangan walang monopoly. Anyway, maganda yung tanong na yun, Aljo, kasi yun yung magandang makuna natin ng paglilino with regard syempre sa death penalty. Very, syempre malaking issue to lalo na sa ating bansa. Pero ito inaasahan natin for this term. Tanong mo na lang, Jules. Okay, sir. Si Jules Guillaume po ito. Yung question po kanina ni Aljo with regard to death penalty. Yung pinaka version po na gusto niya po atang mangyari dito sa Pilipinas ay by hanging. Tama po ba yun, sir? Wala na. Okay. Babalikan natin ulit si sir. Nandiyan ba? Okay, sir. Yung question po natin with regard to the statement of President-elect Duterte sa death penalty po. Nabanggit na po dati na through hanging daw po yung gagawin natin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga mabibigat na mga kasalanan, lalo na pagdating sa droga. Tama po ba yun, sir? During the campaign, yan ang sinasabi ni President-elect Duterte na salit na by lethal injection, by hanging na lang. Yan ang sinabi niya during the campaign. Okay, so isa-isahin na lang natin issues. Attorney Panelo, on official trips ng ating incoming President Rodrigo Duterte, sinabi niya, commercial flights ang kanyang sasakyan, walang business class. Maganda po yan, sir. Totoo ba yan, sir? At paano natin gagawin po yan? Walang medyang kasabay. Maliban po, isa lang siguro, Channel 4 lang sana. At saka ikaw po. Ganun po ba mangyari, sir? Yes, during the first cabinet meeting na tinawag niya sa Davao, yun ang unang sinabi niya sa amin. Na unang-una, wala ng mga luxury cars. Pangalawa, kailangan sa mga biyahe namin economy at hindi business class. Tama yun, I agree with that. It's about time na pakita natin na we are public servants in the real sense of the word. May tanong ba kayo? Gusto ko lang malaman, pinal na ba na hindi po titira si President-elect Duterte dyan po sa Malacanang Palace? Sa Davao po ba mag-oopisina po ang ating susunod na Pangulo, Attorney Panelo? Wala naman siyang sinabi na sa Davao siya mag-oopisina. Sinabi niya, uuwi siya from work. At according to him, his working time will start at 1 p.m.
Balikan natin mamaya. Alright, maraming salamat po. Konti lang, magkakaproblema po tayo dito, Attorney Panelo. Pasensya na po at kung sino pong nanonood dyan sa Davao, lalo na siguro kung nanonood man si President-elect Duterte, pasensya na sir, kay warag tigod mayos ang signal rin karon sa Manila. Alam sa Yan telepono. po ang ayusin natin sa next administration. Kasi ngayon, dinaayos din natin ang studio natin dito sa Channel 4. Yung dalawang studios natin. Hindi bulok ang Channel 4, ha? Hindi po. Kasi nga, may mga lumalabas na mga balita sa ABS-CBN. Isahin ko na, ABS-CBN. Kasi sinasabi dito na taken out of context na naman si Secretary, kami Secretary Andanar, na bulok ang Channel 4. Hindi po, ang ganda po ng opisina ng Channel 4 ngayon. Inaayos po nga dito eh. No? So, hindi po dapat kasi may negatibo mga balita kinukuha eh. Kung ano po yung maganda, kasi nga may mga pagbabago naman talaga dito. At sa maliit lang tayong na studio dito ngayon sa Channel 4, kasi nga inaayos yung studio natin dito, pinagaganda. Pero yung pinakagusto kong soundbite na nakuha kay Secretary Andanar na sabi niya, gusto niyang i-level up na maging world class yung PTV4 like yung BBC ng United Kingdom at yung PBS ng United States na talagang nagiging basehan ng information ng mga citizens sa mga bansa na yung pagdating sa information from their government, and hopefully yun yung inaasahan natin with PTV in the next 6 years. Mga magagandang pagbabago kahit po dito sa PTV4. Tsaka congratulations sa new media natin, kay Sandy. Ha? Kasi nga, Sandy marami nang Natividad. nagla-likes, maraming nanonood sa mga programa natin dito. Attorney Panelo, sir? Yeah, I can hear you. Naririnig ko kayo eh. Oo. Sir, pasensya na po sir, hindi tayo masyado nagkakarinigan kasi po medyo problema sa komunikasyon. At mensahe na lang po ninyo, Attorney Panelo, kung kayo po ay nandyan na tungkol po sa mga gagawin ng ating susunod na Pangulo para sa pagbabago ng ating bansa, sa lahat ng mga, hindi po medyo nagustuhan. No? May mga iba po dyan, hindi maiwasan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan para po sa ikauunlad ng bayan sa susunod na administrasyon. Attorney Panelo. Marami pong mga programa ni gobyerno ang President-elect Duterte. At ang mga programang ito ay geared toward the upliftment of the Filipino people. At nandun na rin yung una-una ang pagsupil ng kriminalidad, ng korupsyon, ng drug problem sa ating bansa. At mga kaasa ngayon na itong kamalaan sa ilalim ni President-elect Duterte ay maninilbihan ng sang-ayon sa saligang batas. At ito'y papairal niya po ang tunay na pamumuno na batay sa pagsisilbi sa bayan. Asahan niyo po ang pagbabago. Makakaasa po kayo na the Duterte presidency will respond to the needs of the Filipino people and will initiate actions that will bring not only peace and order to the country but progress as well. Okay. Maraming salamat, Attorney Salvador Panelo. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Maraming pong salamat at mabuhay po tayo Thank you so lahat. much. At mabuhay din, no? At God bless sa ating susunod na Pangulong Mayor Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, marami pa mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng